Welcome to Thailand! Alam niyo, masyado guys tayong nabudol masyado ng chewy cookie na yan. Guys, welcome sa Angsphere! May rice, tas may tatlong ulam. It's giving karinderya vibe. So, Evis, yung brand. Pagka Songkran, pwede kayo magpunta dito. Isang malaking party area to. Hello guys! I'm back again with another vlog. And ngayon, nabasa nyo naman sa title, tayo po ay babalik sa Thailand. And if ever ko napanood yung mga previous vlog, sinabi ko na sa inyo na babalik tayo dito. But this time, hindi lang tayo pupunta sa Bangkok, kundi babalik tayo sa Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, and also first time natin pupuntahan yung mismong main area ng Krabi. So this one po, ito po yung ating pagpasok sa Southeast Asia na maglalast yung trip natin ng 55 days in total. So iikutin natin siya, hindi lang Thailand, sunod-sunod na tong trip na to. And I'm so excited na i-share sa inyo na babalikan natin yung mga pinuntahan natin, pero this time pupuntahan natin yung mga iba pang areas at iba pang region. So, di ba merong TikTok trend na same but different? Yung mga ganyang natawag doon yung mga ganyang line. So, this time is same ang pupuntahan natin pero different versions. Okay? So, ngayon kasi guys, currently puno lahat ng mga lounge dito ngayon sa NAIA. So, explain ko na muna sa inyo kung ano yung mga basic requirements na kailangan nyo. So, syempre, kung turista po kayo, again, kailangan dyan is yung round-trip airfare or round-trip airport tickets and also confirmed hotel booking. Tapos, if ever kung first-timer kayo, is yung itinerary, i-ready nyo sana kahit soft copy lang sa notes para just in case kung tatanungin kayo. And also, 1,620 pesos na Philippine travel tax. Ayan, pwede din kayo magbayad online if ever. Yung link ilalagay ko sa ibaba. And aside from that, is pwede din po kayong mag-fill out ng e-travel online. Yung link, again, nasa description. And TBAC or TDAC, kasi pupunta tayo ng Thailand. Counterpart yun ng e-travel sa atin sa Pilipinas. So, libre lang naman lahat yan. Wala kayong kinakailangan bayaran. Lahat ng mga important links is nasa description. Okay? And sa case natin ngayon, first leg natin is Bangkok. So, lahat naman to DIY. Meron tayong mga tours kasi may mga island hopping na ganap dyan sa Phuket, ganyan. So, sa S-Box Sukhumvit tayo. Kung napanood niyo yung mga previous vlogs, isa yun sa nagustuhan nating hotel. So, babalikan natin siya kasi nagustuhan talaga natin yung location din. And I'm so excited kasi may mga gagawin tayong bago ngayon. Okay? And aside from that, gusto kong balikan syempre yung mga shops na mga gusto natin. Alam ko na mahilig din kayo sa mga shops, guys. Aside from mahilig din tayo personally. And mura sa Thailand, alam niyo eh. So, yung ticket nga pala na prices na in-avail natin ngayon, ilalagay ko dito sa screen kasi seat sale eh. Seat sale siya sa MPAC. So ilalagay ko dito sa screen kung magkano in total. And ang pa-exit kasi natin, Bangkok to Chiang Mai naman. From Bangkok, then Bangkok, Chiang Mai, tapos day trip lang sa Chiang Rai, then lilipad tayo sa Phuket, then magta-transfer sa Krabi, then Krabi exit na tayo ng Thailand. Ganon, okay? So guys, boarding na tayo and time check, it's already 6:44 AM. Ayan, so March 15. Ayan, tignan nyo. 5J929 papuntang Bangkok. Usually kasi guys, alam nyo, pagka ganito, pagka aisle seat tayo, ang ginagawa natin usually, nagpapahuli na lang tayo kasi may seat naman, number 1, and final naman na siya, tapos para uupo na lang tayo. Yung mismong backpack naman natin, inilalagay lang naman natin sa ilalim, so hindi natin need ng extra space sa overhead cabin. Saka nga pala guys, bumili tayo ng eSIM kay Klook. So ayan, 1,453.1 yung binayaran natin. So good for 15 days naman yan. So if ever kung pagka lesser naman ng 15 days, mas mura yun. Ito yung prices if ever. So usually, ang binibili po natin dito is itong unlimited. So, ayan, pagka unlimited, ito yung mga presyo. Kapag ka one day, ang pinakamura is 86 pesos, ayan. So, for example, 5 days naman yung trip nyo, 531 siya. So, ito yung atin. So, 1,608 talaga yung presyo niya. Pero kasi meron tayong Klook Cash kasi lagi tayo nagbubook sa Klook. So, naka-discount tayo. Touchdown, Bangkok, Thailand!
Actually guys, hindi ko na naipakita sa inyo yung mga eroplanong ganap ganyan. Pero basically, natulog lang tayo ngayon kasi ang aga ng flight natin. And ngayon, punta na tayo sa immigration, okay? And uulitin ko, para less hassle yung experience nyo sa Pilipinas pa lang, sagutan nyo na yung TVAC or TDAC. Again, yung link nasa description. Ito ang itsura ng Suvarnabhumi. Nabubulo na naman tayo. Suvarnabhumi International Airport. Yan. Usually, pagka dumadating tayo dito sa airport na to, like yung sa immigration line, super haba. Like literally. Kasi super grabe po talaga yung level ng Bangkok. Siya yung isa sa mga most visited cities sa buong mundo. Ganun. So lahat ng mga foreigners, mga Western people, and even Indians, tapos mga Chinese, Japanese, ganyan, super dami nagpupunta dito talaga. Hala, pupuntahan natin to, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Krabi. Yung Samui tapos yung Hat Yai is hindi na natin siya muna binook ngayon kasi masyado nang magiging tight, lilipat pa tayo ng country. Sabi ko, okay, sige, pagbalik na lang natin. Yung Hat Yai, sikat na yung chicken. Yung Samui naman, magandang island siya. And maganda din yung airport nun. Tignan nyo, oh. Again, meron dito mga SIMs. If ever, kung gusto nyo ng physical SIM, tourist SIM available, and even eSIM, nagbebenta sila dyan. Itong money exchange hindi ko nare-recommend, guys, ha? Hindi siya approved sa atin. So, if ever, ang pag-exchange nyo is yung nasa baba. What I mean is, dito kasi sa airport is meron ditong iba't ibang floors. So, doon sa floor ng train dito, ng train station, doon kayo mag-money exchange. If ever, kung money exchange yung option na gusto nyo. Nakatapos na tayo, guys, dun sa immigration. And so far, wala namang ganong kahasela na nangyari sa atin. And pagka sa immigration, ipapascan lang yung daliri nyo. And aside from that is picture lang. After nun, ala na. So yan, dito tayo ngayon sa number 23, Manila. So inipon na pala nila dito. Ganyan siya, guys, usually. Then check your maleta. Kasi yung maleta ni Ivan de Guzman. Ito. Tignan nyo, guys. Ito ang maleta na gamit natin. World Traveler 3.0. Hindi masikip yung pagkakalagay natin. And meron tayo, ay, hindi ko pala nalak. Hindi pala natin nalak. So yan, guys. And ang dala natin dito sa ating 55 days na trip na to is medium size lang na maleta. So 20 kilos. Laba-laba na lang tayo. Ganyan na lang atake natin. And yun, laba-laba. Tapos yung sapatos natin, dalawa lang. Sinishare ko lang sa inyo kasi ganito yung ginawa ko na approach dito sa long travel natin ngayon para lesser bigat and mas, alam niyo yun, para mas madami tayong mabili than if ever. Yun na talaga, welcome to Thailand. Hiya lang ako sa part na yun. Pero, yan mo na, ganyan talaga. Ayan, ulitin natin, welcome to Thailand! Ito na, yung iconic na sign sa taas ng mga flights. International arrivals! Ba talaga yung saya natin kapag ka nandito tayo sa Thailand? Like ano siya unparalleled. Unparalleled! Kasi for me personally, itong Thailand, number 1, mura. Number 2, okay siya for shopping na kung luxury man or hindi. Number 3 is yung cuisine nila, yung Thai cuisine is super okay din nun. And medyo malapit yung panglasa sa Pilipinas ng mga pagkain. Ganon, hindi bland. Sakto lang, ganyan. Tapos, ayan, tignan nyo. Oo nga pala, nawala na tayo sa pag-vlog. Dito sa side na to, if ever kung gusto nyo ng mga rent-a-car, sa side na yan yon. Then, yung sinasabi ko na withdrawhan, dito yan sa pinakababa, sa B floor. Ito po yung B floor, so Airport Rail Link. Ayan, B floor siya, public transportations. Diyan tayo kasi mag-grab po tayo going sa hotel. Then, sa pinakataas yung departure sa 4th floor, pero sa dulong part pa yan ng vlog. Ay, hindi pala tayo magaganon. Kasi pala sa Krabi pala tayo exit, hindi na dito, no? Tingnan nyo, guys, nakakatuwa yung ano dito, yung escalator. Merong flat, tas biglang bababa. Isa yung gusto natin dito sa Suvarnabhumi Airport. Nahirapan ako doon, napagpasensyahan nyo na ngayon pa lang. Disclaimer,
Baka sabihin nyo, si Ivan, hirap na hirap dun sa super na phone. Grabe, naaalala nyo ba nung kasama natin yung parents natin noong previous na Thailand vlog, kumain tayo dito sa Magic Food Court. Pero hindi na tayo kakain dyan kasi gusto ko sa M-Sphere tayo kumain this time. So, hindi na ako guys papasok kasi na-vlog naman na natin to before. Panoorin nyo na lang yung previous vlog. So if ever kung kayo po ay naghahanap ng murang kainan dito sa airport nila, dito po the best. Like literally mura dito, okay? Ayan, so sa Xbox Sukhumvit tayo, then ayan, yung letter B yung i-click natin sa Grab pickup point. Then yung Grab car is 605 Thai baht. Then yung Just Grab, kapag ka konti ka lang o mag-isa ka lang o dalawa lang kayo, okay na tong Just Grab. So mag Just Grab na lang tayo. Tapos may offers eh. Oh, may offers, 8% off. So yung ating pinaka-taxi ngayon ay magiging 281 Thai baht na lang. Mas mura ng di hamak, di ba? Let's go! Ayun na, driver is confirming, 10 minutes na lang. So, pwede nyo i-click yan. Ito yung guide kung paano lalabas, international arrivals. Ito na tayo sa pinakababa. Sa letter B tayo. Always check dyan. Yan. So, B tayo kasi yung click ko. If A, ganun pa. Okay? Let's go! Bali, ang paglabas guys dito sa exit number 4 ha. Doon nga pala sa exit number 4. Ba't ba doon tayo lumabas sa exit number 8? Para namang hindi natin na-try nung nakaraan. Tapos ito, tignan nyo, yung mga taxi na yan ha. If ever kung ganyan yung mga trip nyo, pero mas may sasuggest ko sa inyo na mag-grab na lang kayo. Or Bolt. Pero tayo kasi Grab user talaga tayo all the time eh. And kapag magta-taxi kayo dito yan, sa electric taxi pwede din dyan. Or sa mga taxi, something-somethingan. Ito. Sa ganyan, okay? In fairness ha, medyo mahangin ngayon dito. Hindi nakakairita guys, promise. Ay, hindi ginagawa. Ginagawa. So, sabi ko nun, check na lang daw natin yung mga number. Ayan. So, ito yung mga Grab. Dito tayo ni ate. Pinatayo. Malayo pa. Oh, ginugutom tayo ni Shake Shack. Wag muna. Ayan guys, sa 281 yung ating babayaran. Tapos guys, papatunayan ko sa inyo na kasi before, may mga nagko-comment sa atin na Grab. Ba't daw tayo Grab ng Grab? Eh, bakit daw di tayo mag-Bolt? Ngayon, papakita ko sa inyo na may mga instances na mas mura si Grab. So, sa case natin, never ko pang nakitang mura si Bolt eh. Personally ha. So, pinakita ko sa inyo yung presyo. 281 yung babayaran natin sa Grab. Ito naman yung babayaran sa Bolt if ever kung magbo-Bolt tayo. Tignan nyo guys, may 10% voucher code na yan. 347. Diba? Mas mahal kay Bolt. Kaya Grab tayo all the way lagi. Though, meron din namang mas mura itong Bolt na ganito. So, ito naman 293. Mas mura pa rin kay Grab kung tutuusin, di ba? Oh. For now, abang-abang lang tayo dito. Ganyan lang. Nakikita naman sa app kapag malapit na or malayo pa. 2138. Ito na ang ating sasakyan. 2138. Ayan siya. Diba? Finally, nakasakay na tayo dito ngayon. Ganda ng sakyan, no? Ayan. It's good. Medyo matagal yung biyahe. 12:02 tayo dadating. Touchdown, guys! Andito na ngayon tayo sa ingay sa Xbox Sukhumvit. Ayan. Ito po ang ating hotel. Welcome back, guys. Kasi nag-check-in na tayo dito before sa Xbox Sukhumvit 31. So isipin nyo, ayun lang M-Sphere. Like ito lang oh, itong building lang na to. Ganyan kaganda yung location na to. So let's go at mag-check-in na. Ngayon guys, is finill out na natin yung mga parang guest details nila dito. Kasi 12:07 PM pa lang, 3 PM kasi yung regular or standard na check-in time dito. So, might as well kumain na muna tayo ng brunch natin sa M-Sphere. And papakita ko din sa inyo, favorite mall ko siya dito sa Bangkok. Hindi siya ganun kalayuan tulad ng Icon Siam, though I love Icon Siam as well. So, let's go. Lakad-lakad lang tayong ganyan. At hindi tayo mapapagod kasi nasa harapan lang yung mall. Also guys, nakalimutan nating mag-withdraw sa airport. So, might as well, dito na lang tayo mag-withdraw sa mall. Pero share ko lang sa inyo if ever kapag gano'n, mag-withdraw na kayo sa ano pa lang, sa airport pa lang, para hindi na kayo mahirapan.
So lalakarin lang natin ng dire-diretso dahil wala doong pedestrian. Okay? And ito, yan po, nakatagun yan sa BTS station. Kasi merong malapit dito, Prongpong BTS station. So ito siya. Super accessible sa public transportation system. Naalala ko before, nung nandito tayo, pagkagabing part, madami dito mga nagtitinda ng mango sticky rice, at kung ano-ano pa man. Oy, sarap naman ito. Pero Japanese food siya eh. Tama na muna tayo sa Japanese food. Special steak gyudon 398 baht. Tignan nyo, diba? Yan. Wait tayo here. Tayo. Wala lang silang stoplight dito kaya kung hindi kayo marunong tumawid, gumanyan lang kayo. Sabi niya lang, stop, stop, stop! Please, stop! Padaanin niyo ako. Okay. Ito guys! Welcome sa Ansphere! Such a lovely place. Such a lovely place. Ay, ang lamig. Hello! Kain tayo. And also, dito yung favorite nating cookie. Kung naaalala niyo yun. Yung ano? Crispy to. Naalala niyo? O, di ba? Nagtagal din ako. Pati kasi ako parang Ibis. Tama, Ibis. Tingnan niyo, meron din dito Dubai Chewy Cookie, 285. Dalawang piraso. But, no? Alam niyo, masyado guys tayong nabudol masyado ng chewy cookie na yan. Pero in a good way. Share ko lang nga pala kasi nakauwi tayo sa Pilipinas ng 2 araw. March 13 and 14. So, umorder tayo ng chewy cookie that time. Lalagay ko dito yung pangalan ng pwede nyo pag-orderan din. Guys, trust me. Ano siya? Filipino siya na naggagawa ng chewy cookie. Ang sarap. Hindi ito sponsored. Nagbayad tayo 540 pesos. 4 piraso. Hala, ayan na naman yung Ibis. Ibis. Ayan ang Ibis. Ah, wala na silang pistachio. Ah, okay. May ganun sila. Ah, ito may pistachio. Oh. Pero ang bestseller dyan for me, na parang gusto natin is cha-cha-cha. Kasi ito, Thai tea cookie dough. 160. Guys, 160 baht yan. And ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo na itong mga cookies na to is R pala. Kasi madami sila. Ivan DJ approved! Sige, mamaya na lang tayo mag-pistasyuhan yung pinaka-bestseller na muna. One cha-cha-cha please. Thank you. Yep. I will pay via card. Card, 485 pesos. Ah, sige. Meron tayong cash. Sige. Okay, cash only. Thank you. Tignan nyo naman guys yung cash natin. Naka-Thailand pang ampaw. Kasi ganito yung ginagawa natin usually kapag meron tayong mga natitirang pera abroad. Ginaganyan natin. Sorry, 160 baht, right? Okay. 160. Kapong kap. Yan yung ginagawa natin. So, sa Pilipinas, meron tayong mga iba't ibang mga ganito. Actually, ngayon may dala tayong 3 ampaw. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga ibang ampaw. So, ganun ang ginagawa natin para hindi natin iwawala yung mga pera. 'Di ba? Para kapag kunyari meron kayong Singaporean dollar, meron kayong Malaysian ringgit, and so on, ganyan. Para properly yung pag-aayos. Share ko lang yun. Itong si Ibis, budol masyado. Bumili din tayo nito. Yung Chewy Dubai Cookie. Kasi parang trusted kasi natin yung brand nila eh. So, might as well, try na rin natin yung mismong Ibis na brand. And ito yung special flavors nila, Biscoff and Cha-Cha-Cha. So again, Cha-Cha-Cha Thai tea cookie dough with Thai tea sauce and macadamia. Yan guys, I highly recommend that one. Ito yung mga flavors nila. Thank you so much, Kapun Kap! Ayan, di ba? So kumain na muna tayo. Ikot-ikot na muna tayo ng bahagya. Pero ito yung favorite natin dito eh. Oh my God, mother. Sarap yan. Pero check lang natin yung mga ibang munang place. Gusto ko lang. O, di kumain na tayo. Doon din naman tayo kakain. Mag-roam around lang naman tayo mamaya. And guys, dine in tayo here. Para diba? Okay siya. Alam nyo, actually nagtataka ako bakit walang laman yung... Walang tao dito ngayon. Ah, thank you so much. Walang tao siya. Pero pick naman. 12, oh.
12:17 p.m. No? Ang gusto ko guys dito is yung pasta nila. Meron silang masarap dito na pasta. Pakita ko sa inyo. Hello, basta. Wala na silang pasta. Pasta yung gusto natin. Hindi na daw nag-offer dito ng pasta. Ang sarap pa naman ng pasta nila. Like, literally, masarap. So, siguro sabi ni Lord Ivan, sige dito ka na lang sa mga side na to kumain para naman maiba-iba. Pero Ivan, huwag ka munang kumain ng pad krapaw, sabi ni Lord. Ala. Tignan nyo naman, oh. Ito agad, grabe, Lord, ba't naman pad krapaw agad pinakita mo sa akin? Alam mo namang weakness natin yan. Ano to, yellow curry? Parang mag-yellow curry muna tayo. No? Para kakaiba for a change. Ito meron din silang kakaibang food here, oh. Ah, mura ah. Green curry with bouncy pork, 175. Thai stewed pork and eggs with 5 spices. It's giving adobo. It's giving adobo. 180. Parang pwede to, no? Parang pwede siya. Sige, ito na lang tayo. Para kakaiba, curry-curry naman. Sige, let's go. Ah, meron silang rice, tapos may dalawang dish. Pwede yun. Sige, tara. Oo nga, yan. Rice with 3 side dishes, 185. Side dishes ba tawag dito sa ganito? Tama nga tayo guys. So mamimili tayo ng 3 dyan, tapos isang rice. So, 185 baht. Diba? At sa 3 tayong ulam. Ito yung mga iba't ibang mga choices. Pagkrapang, Diyos ko Lord. Ayan talaga sa harapan natin. Sinusubok tayo ng ano ngayon, ng tadhana. Thank you, Kapon Kap. Yan. Ito yung total bill natin, 185 baht, guys. O, diba? At least, meron tayong upuan dito. And, yung restaurant na kinainan natin, it looks very premium. Ang pangalan, Charion Kang. Ang katabi niya is Pad Thai Chapa. Pad Thai Chapa. Ay, parang sarap ito. Maggi Stir Fried Pork Belly. Ah, Maggi! Like yung Maggi, literal na Maggi. Parang ang sarap, no? Tumutunog ba? Tumutunog ba? Tingnan nyo guys, yung una nating pagkain, no? May rice, tas may 3 ulam. It's giving karinderya vibe. 185 baht to. This one. Okay, so guys, tikman na natin kung masarap ba. Itong parang adobo muna nila. Ah, it's giving humba. Humba yung lasa niya, matamis-tamis. Tapos may tofu, may egg. And malambot. Ito, sour soup kasi yung pangalan. Hindi nyo nakikita eh. Wait. Yan. Ang anghang, Lord. Ang anghang! Ang anghang. Pero masarap. Walang kalasa sa atin sa Pilipinas. Pero yung anghang factor niya, 9 out of 10 ganung level. Tapos merong mini corn. Tapos merong laman sa loob na parang fish. Fish siya. Ayan. Tapos ito naman, green curry. Isa sa mga favorite nating Thai food. Sarap siya. Kahit di ko pa natitikman, favorite ko to. Basta curry. Sarap. Super creamy. Anghang factor 8. Worth it siya. Okay, let's eat guys. Hindi na tayo ng extra rice para medyo diet ng slight. Kasi yung next natin kain is pad krapaw. Mapapalakos tayo ng kain doon. At least balance. May meat, merong gulay, may isda, at merong gulay. Perfecto. Ito yung gusto ko sa curry talong. Tapos na tayo guys kumain. And before we exit, gusto ko lang i-share sa inyo yung sikat dito na truffle chili garlic. If ever, kasi kaya ako nagsisingit dito sa vlog na to dahil hindi naman na tayo babalik sa area na to. Eh dito lang siya mabibili, okay? Kapag andito kayo sa Bangkok, search nyo lang Gourmet Market. Yan lang. Ito siya eh, sa area na to eh. Wait lang.
To, hanapin nyo lang number 14. Then sa side na to. Guys, sikat to. Drama Queen. So, Thai Crispy Chili, 180 baht siya. And, share ko lang din sa inyo na meron din tong truffle, ha? Ayan, truffle flavor. Nakalagay. Truffle flavor siya. Puro truffle lahat to. Wala nung plain. Meron din sila nakasachet. Ay, sachet? Ano ba tawag sa ganito? Yung parang nakaganito, nakapack na ganito. Kaya lang, out of stock yung Drama Queen na brand. So, this one kasi, ang nag-recommend sa atin ito, si Maki Santos and also si Jax Reyes. Di ba nakakasama nating friends natin na napakatagal na nating din nagsasama sa trip. Ano ba, huy? I-clear nyo naman yung schedule nyo. Sa lahat po ng mga chili lovers dyan na mahilig sa maanghang, make sure magpunta kayo, mag-drop by kayo dito sa Gourmet Market, then look for this one. I can say and I highly recommend this one is Ivan DG approved. Dito sa M-Sphere sa gitna, meron ding mga ganitong mga stores. So mas mura sa mga ganyan. Though mura din naman yung nakainan na natin kasi look at this one, oh. So yun yung 150 baht yung ganyan, yung kinainan natin 180, di ba? Ganyan siya. Mga food. Isa sarap, oh. Ito itsura pa lang, parang masusunog na ang iyong stomach sa anghang. Ay, Kabanatuan Longganisa. I mean, I miss it. Hindi yan yun. Grabe pangalan ng store na to, Spicy Land. Sabihin, napakaanghang ba niyan, ganun. And alam nyo, masarap guys yung ano dito yung coconut. Sa Thailand, iba yung lasa. Ang tamis na masarap. Ito, roti. So, yung roti nila is 80. Yung mga milk tea nila, kanyang green tea, 50. Gusto ko guys yung fact na hindi pa tayo nakakapag-check-in. Ayoko naman na magpunta dito kasi napuntahan naman na natin to. Actually, nung nagpunta tayo dito, naka-work natin si Gcash, nagpunta din tayo dito mismo sa mall na to. So, might as well, if ever, kung gusto nyo po siyang panoorin yung vlog natin dito, lalagay ko dito yung screenshot. Ayan. So, dyan sa screenshot na yan, click nyo lang yan, yung vlog na yan, then inikot natin to. Yun lang din itsura until now. Alam nyo guys, dito sa likod natin na to, actually sa area na to hanggang dito, kapag ka Songkran, pwede kayo magpunta dito, isang malaking party area to. Tuwing Songkran or Water Festival nila. April yon. Usually April 13, 14, 15 siya nangyayari. Okay guys, now andito na ngayon tayo sa ating hotel room dito sa Xbox Sukhumvit Hotel. And meron pong dalawang uring room dito na mura. So yung una is yung S capsule na tinatawag at yung pangalawa naman is yung superior room, which is ito yon, okay? So yung S-Box capsule is yun po, mabubook nyo siya for as low as 1,600 pesos per night. And ito naman ipapakita ko sa inyo is mabubook nyo to for as low as 2,000 pesos per night, okay? Basically guys, ito yung itsura ng S-Capsule. Sa basement floor siya. So good for 1 packs lang talaga siya. So kung budget traveler kayo, perfect na option to for you guys. Ayan yung itsura. Ayan po, 'di ba? Ang ganda din, 'di ba? Ang classy pa. Tapos this one naman yung superior room na kung saan ito ipapakita ko sa inyo ngayon. Pagpasok sa hotel room, ito agad guys ang bubungad sa inyo. So, andyan ay mga controller, ganyan. And meron po ditong full-length mirror. Ayan, 1. And 2. So, buksan na natin siya. Ito yung cabinet. Ayan, so meron lang diyang sabitan. If ever, kapag mag-hanger kayo, ganyan. Or gusto nyo ipasok dito yung maleta nyo. Pero manipis lang siya. Okay? So, dito sa side naman na to. Ayan. Ito yung hanger. And meron diyang mga storage. If ever, kung marami nyo, ilagay nyo dyan. Ganyan. Plus, dito sa side na to, may electric kettle. Meron ditong ice bucket. Plus, dito sa side din naman na to, meron ditong complimentary S-Hotel water. So, dalawa siya. And refillable. Replenishable siya per day. And may refrigerator. Ayan. Though may bayad yung mga yan, hindi yan libre. Nakalagay naman dito sa minibar. So, dito sa minibar, meron dalawang baso dyan. And ito yung pang coffee and tea. Ayan. Tapos, meron ganitong condom dito. So, ayan guys. Meron dyang minibar price list. So, nakalagay naman dyan yung beer. 110 baht. Heineken is 120 baht. And PH Plus is, ayan naman yung presyo. 45 baht. Ito naman guys, yung itsura ng toilet dito. At kung makikita nyo, spacious din siya. And meron agad sink na bubungad sa inyo na meron ding shower gel, shampoo, and mga toiletries dyan sa area niyan. Plus, ito yung side naman ng bowl. And meron dalawang towels.
Tapos meron pang mini. And ayun yung bowl. And meron bidet na kasama. As usual. That's the best thing dito sa Thailand. Ayan siya. Yung shower area. Ayan po. So meron namang ganitong harang. So hindi ito mababasa sa side dyan. Dalawa yung pinaka-showeran. Ayan, meron siyang mini. Tapos ito yung pinaka-shower. Diba? So if ever, kapag kami kasama kayo dyan, mabubukas po ito, opo. So, might as well, nakasara dapat siya. Kung asawa nyo naman yung kasama nyo dyan or jowa nyo, pwede nakaganyan dyan yan. Pero kapag solo traveler kayo, mas the best, syempre, for privacy reasons. Tapos, ito po yung bed! Diba? Sa ilalim ng bed ay yung safety deposit box. Tapos, meron din dito na extra lalagyanan. Plus, meron ding bedside table, saksakan, and also telephone. Plus, ito po, tingnan nyo to. Ayun siya, napapatay siya. Wait. And nabubukas din. Diba? Tapos, merong 4 na pirasong white pillow. And usually kasi yung mga ganitong pillow na may color, hindi natin ginagamit yan. Tapos, may pa-stuff toy dyan. And nakalagay din dito, meron silang pa-room service, ganyan, Thai food. Ano to? Highlights, late breakfast here. Oh, may late breakfast pa sila. Tapos, may lighting remote control. And tulad po before, ito po siya. Andito yun. So, buksan natin. Saan ba siya? Paano ito buksan? Paano siya buksan? Kinain tayo. Actually guys, nakabukas na pala siya. Hindi lang natin makita kasi merong araw. So ito po kasi yung remote naman yung mismong parang cortina na yan. So ibaba na nga natin. Ayan. So the remote siya. Kaya if ever kapag kaayaw nyo na merong view na ganyan, okay lang yan. Masasara naman. So tignan nyo yung ilaw dito. Meron dyang pa ilaw-ilaw. So kung gusto nyo iikot yan, kung gusto nyo red, i-red nyo, i-blue, green, ganyan. Then kapag yung brightness todo, ayan, kung gusto niyo naman medyo malabo lang, ganyan. 'Di ba? So, kinakapapa natin siya, pero at least na ipakita ko sa inyo na meron ganyang pa-color strips, 'di ba? So, ayan po ang itsura ng ating hotel room dito sa Xbox Sukhumvit. And, dito po sa Thailand, parang more than 10 times na tayo nakapunta, and usually doon sa mga beses na yan, iba't ibang hotels yung ating binubukan para syempre makapag-try tayo. And second time pa lang nating umulit sa hotel kasi talagang nagustuhan natin. O diba? So at least alam nyo na bumalik tayo dito, meaning talaga nagustuhan natin. And ang gusto ko dito, malapit siya sa train station, number 1. And pangalawa, meron siyang mall sa harapan. So kung may gusto tayong gustong bilhin, pwedeng-pwede. And pangatlo, merong 7-Eleven. Kasi dito po sa Thailand, super helpful. Always check yung tatlo na yon kung, kahit hindi na yung mall, yung dalawa na lang, kung may 7-Eleven na malapit at kung merong malapit na train station. Lalo na kung yung train station line is color green, parang yellow-green, okay? Kasi yun yung mas gamitin dito sa Bangkok. Siyempre, so before we end this vlog, is diba sinabi ko sa inyo, bumili tayo ng Dubai Cookie. So, Evis, yung brand. And itong Evis na to is super sikat po talaga ng brand na to, opo. And dito, cookies ang pinaka-the best ng product. Pero itry natin itong Dubai Chewy 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 nila. Kaya super sikat nitong Dubai Chewy Chewy Chewy. Ayan. Grabe din naman yung kanilang Dubai Dubai. Yan, natigan nyo, puso pa yung ano. Hindi na lang binilog, sayang tuloy yung ano. Sayang yung space na yun para sa color green na pistachio. Ayan, so let's go. Ayan natin. Bubuksan natin in front of you guys. Ay! Kasi meron tong coco. Tignan nyo, kumulay na. Tignan natin. Ay! Kita niyo? Nakikita niyo ba? Parang ang hirap niyang ibukas, oh. Nanginginig patuloy ako. Ayan siya. That's what it looks like. Tikman na muna natin. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap! Ginudge ko agad kasi medyo matigas pero masarap. Hindi din siya ganoon katapang. I mean, yung tamis, hindi siya ganoon katamis, pero lasang-lasa yung pistachio. Kasi, alam mo guys, kung ready-made yung pistachio at hindi, di ba? So ito, hindi siya lasang super chocolate na white chocolate yung lasa ganun. Sarap!
Kaya ang mahal. Yung price is 130 baht. Ilalagay ko dito sa screen yung conversion. May kamahalan. Ito pa isa. So at least, nasatisfy naman tayo. So, i-recommend ko ba sa inyo? Siya sa inyo? I think okay lang, pero ang mahal eh. Pero worth it siya kung gusto niyo kumahilig talaga kayo sa Dubai Chewy Cookie. Rate ko siya ng 9 out of 10. Worth it na rin. Mahal lang. Okay, so ito pong ating room. Hindi ko pala nasabi sa inyo kung magkano yung ating binayaran. So, 10,199 pesos po in total. So, 6 days and 5 nights siya. So, i-divide natin into 5 is ang total price na binayaran natin is 2,039.80 pesos per night. Kasama na yung tax doon, okay? So, ito nga po pala, if ever kung interesado kayong i-book to, pwede kayong mag-book sa Klook and Agoda. And kapag ka mag-book kayo sa Klook, feel free to use my code, Paul Ivan Klook. At kung mag-book kayo sa Agoda, guys, meron na tayong code at for the first time, sasabihin ko sa inyo yun dito. So, ang code po natin na pwede nyo magamit sa booking nyo dito sa S-Box or kahit saan pa mang bansa kayo pupunta, basta merong hotel sa Agoda, is Ivan BG Agoda. So, yun po ang isa sa mga gagamitin natin moving forward. Okay? So, yung Klook code natin, available siya for Klook and for Klook hotels and activities. Pero yung sa Agoda, available lang yung code natin na yun for hotels. Okay? So, kapag kunyari, kahit anong hotel, pupunta kayo ng Japan, pupunta kayo ng Korea, pupunta kayo ng Amerika, ng Europa, pwede nyo gamitin yung code na yun, okay? Para maka-discount kayo at makatipid. And para ma-redeem nyo yung code ng mas mabilis, ilalagay ko po sa description yung link. I-click nyo lang yan, basta may Agoda code kayo, and automatic, makikita nyo naman doon na meron ng ilang percent off. Depende kasi yun eh, iba-ibang percentage yung off, okay? So, yun lang naman po ang ating ganap ngayong araw dito kasi magpapahinga tayo at magtatrabaho muna tayo. Abangan niyo pa po ang mga iba nating magiging vlog. And kung meron kayong request by this time, baka rolling pa rin yung ating Thailand vlog. Ano ang gusto nyong puntahan natin at gusto nyo ma-feature natin so far sa Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket at Krabi aside from dito sa Bangkok. Okay? Again, maraming salamat po at abangan niyo pa po ang mga susunod nating vlog dito sa ating YouTube channel. Again, Ivan Negustan po. At ngayon pala gusto kong sabihin sa inyo, happy 93,000 subscribers! Again, Ivan Negustan po. So, yun lang. Thanks! Okay guys, before we end this vlog, is panoorin niyo muna tong part na to. And if you're not interested knowing kung ano yung reason behind this Asia travel series, you can skip this part and tapos na yung pinaka-video, ganun. So, first of all, gusto ko lang i-share sa inyo yung planning and strategizing natin before tayo mag-proceed dito sa Asia travel series na to. Kasi, nag-post ako sa Facebook. So, ang pinost natin doon is all about ito yung first stop natin sa 55-day trip natin dito sa Asia. And inilagay ko din doon, kasi alam nyo, last year, parang ang focus natin is all about Europe, Oceania, nagpunta tayo ng Australia, New Zealand, ganyan. And also, nagpunta din tayo ng iba't ibang parte ng Europe, okay? Mapa Central, Eastern, North, ganyan, and so on. So, sabi kong ganun, grabe, yung mga pinuntahan natin last year, talagang alam niyo yung point na iba kasi yung feeling. I know, sa mga travelers dyan, I know na maaano nyo din to, na makifeel nyo din to na kapag ka super layo nyo sa Pilipinas and super layo nyo din sa Asia, parang mamimiss nyo siya talaga. Ganong part. So, kasi nung last year, parang medyo almost half a year and almost yung mga first quarter, second quarter, ibang parte naman ng mga pinuntahan natin. Guys, na-miss talaga natin ng tunay yung Southeast Asia, ganyan. And also, yung Asia. So, nung bandang first quarter, nakita nyo naman, nagpunta na tayo ng Hong Kong, nagpunta na tayo ng Singapore, and also Korea. And dito sa part na to, hindi na natin siya pupuntahan because done na tayo doon this year. And dito po sa series na to, pupunta tayo sa 5 countries. Thailand yung isa. And yung 4 countries is napuntahan na rin natin siya. But this time, kasi na-realize din natin, nung mga umaalis tayo nung nakakaraan, punta tayo ng punta sa iba't ibang part, yes. Pero parang isa-isang beses lang natin siyang pinupuntahan. Or mainly, yung capital city yung pinupuntahan natin. Or nearby areas. So, sabi kong ganyan,
okay, this is the right time. This is the right time na habaan natin yung trip natin na pagkahaba-haba, almost 2 months. Pero ang pupuntahan natin is capital city and also yung secondary and tertiary cities, okay? So, Ivan, ano ba ang ibig sabihin ng secondary and tertiary? So, yung secondary and tertiary po, let's say, example lang to ha, kunyari dito sa Thailand, usually ang mga pinupuntahan natin is kapag unang papasok sa isip nyo is Bangkok, Pattaya, ganyan, and Chiang Mai. Next doon is andun yung mga Chiang Rai. Tapos next doon is yung mga bandang tertiary na andun na yung mga Krabi, ganyan. So, ganun po ang gagawin natin. So, lalabas tayo sa mismong usual path. Though, hindi ko naman sinasabi hindi usual path yung pupuntahan natin, pero yun yung hindi gaanong priority ng mga travelers. So, ngayon, yun ang gagawin natin. Doon tayo pupunta, but hindi lang dito sa Thailand, pati din doon sa 4 countries na pupuntahan natin. So, doon sa 4 countries na yun, pupunta din tayo sa mga iba't ibang parte, okay, nung bansa na yun. So, medyo nakakapagod tong series na to dahil 55 days siya na non-stop. But, tayo naman talaga ay naglaan talaga ng kalendaryo para dito at planong masyado na kung saan. Meron tayong mga in-between that countries, meron tayong nasa hotel lang at magpapahinga kasi nakakapagod yun. Okay? So, sana samahan niyo ako dito sa series na to and all together, we will reach places we never knew would be possible. Yun yung lagi kong sinasabi. So, pupuntahan natin siya and sana panoorin niyo tong episode 1 and tuloy-tuloy siya sa dulo para mag-gets nyo yung whole series because of meron akong mga masasabi na nasabi natin sa episode 1, na masasabi natin sa episode 50, ganyan. Kasi syempre 55 days to. So medyo mahaba-haba talaga tong series na to, okay? So again, thank you guys so much. So yun lang.